Ang pananakop ng Rusya sa Ukraine ay itinuturing na pinakakapahamak na nabigong tangkang sakupin ang ibang ban sa modernong kasaysayang militar. Lalong tumitindi ang kabiguang iyon. May isang bagay na pumupuksa sa mga tropang Ruso na ngayon lang naranasan sa Ukraine matapos ang 3 buwang impyerno na nagdulot ng pagkasawi ng 10,000 sundalo. Nakakagulat na 80. 9,000 sundalong Ruso ang nawala. Ganun na lang. Sa unang 3 buwan ng 2026. Ngayon, nahihirapan ng Russia sa pinakamalaking pagkawala ng tropa sa makabagong kasaysayan habang bumabagsak ang kanilang sistema ng pagre-recruit. Simulan natin sa bilang na yan. 89,000 kaswalti ng mga sundalong Ruso sa 3 buwan. Iniulat ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang bilang na ito sa press conference noong katapusan ng Marso. Ipinapakita nito ang mga mali sa militar ng Rusya. Ibig sabihin, isinakripisyo ni Putin ang average na 29,666 na mamamayan ng Rusya bawat buwan simula nung umpisa ng 2026. Tandaan, malamig pa tuwing Enero at Pebrero. Mabagal ang opensiba ng Rusya noon, pero bumilis uli pagdating ng Marso sa simula ng kanilang tagsibol na opensiba. Kaya malamang na sa huling buwan sa 3 naranasan ng Rusya, ang pinakamaraming kumpirmadong kaswalti. Anong ibig sabihin nito? Mas lalala pang sitwasyon. Ang pinakabaliw na bagay tungkol sa estadistikang ito ay mukhang dapat itong maging record para sa dami ng kumpirmadong kaswalti na naranasan ng Rusya sa loob ng 3 buwan. Pero sa kung anong dahilan, hindi ito ganon. Mula Nobyembre 2025 hanggang Enero 2026. Halos 100,000 ang kaswalti ng Rusya habang tinatapos ng mga puwersa ni Putin ang pag-atake sa Krovsk. Lalo silang naiwan mag-isa sa matinding lamig sa Ukraine na nagpadali sa kanila. Naging mga target sila ng mga drone ng Ukraine at ng mga search and destroy squad nito na binuo para labanan ang estratehiya ng paglusot ng Rusya. Kahit gaano pa kabaliw pakinggan, ang 89,000 kumpirmadong pagkawala sa unang 3 buwan ng 2026 ay pagbuti para sa Rusya. Hindi rin yon gaanong pagbuti. At may isa pang malaking suliranin ang Rusya na kaakibat ng mga pagkaluging ito. Isang bagay na makikita sa likod ng mga estadistikang ibinabahagi namin at pwedeng tumapos sa digmaan. Babalikan natin yan mamaya. Una, may salitang dapat bigyang pansin. Madalas na naming binanggit ang kumpirmado sa usapan ng pagkalugi ng Rusya ngayong 2026. At mukhang 89,000 kaswalti ang pinakamainam na bilang para sa unang quarter ng 2026. Ayon sa United 24 Media, sinabi ni Robert Brovdi, pinuno ng Unmanned Systems Forces ng Ukraine, na 20% ng pag-atake ng Ukraine laban sa Rusya sa unang 3 buwan ng 2026 ay hindi mapapatunayan. Hindi ibig sabihin nito na hindi kayang patunayan ng Ukraine na matagumpay ang mga pag-atake, kaya nila itong gawin. Ang mga drone na ginagamit nila para sa mga pag-ataking yon, pati na rin ang hukbo ng mga reconnaissance drone na lumilipad sa himpapawids, ay nagbibigay ng lahat ng ebidensyang kailangan na tumatama ang mga atake. Hindi matukoy ng Ukraine kung ilan talagang sundalong Russian ang napatay sa mga pag-atake. Kapag ginaatake ng Ukraine ng mga tropa gamit ang drone, hindi nito natutukoy lahat ng nasasawing sundalo dahil sa shrapnel at pagsabog. Hindi rin kasama sa bilang ng Ukraine ang mga kaswalti na dulot ng kanilang mga mid-range na pag-atake ng drone, mga atake ng artilyera, at mga bagay tulad ng bilang ng mga Russian na namamatay sa ilalim ng guho o napapatay sa mga parang hindi kayang makumpirma ng Ukraine sa pamamagitan ng direktang ebidensya ng video. At dito na nagiging talagang masama ang sitwasyon para sa Russia. Mabilis na bumababa ang nasasakop na teritoryo ng Russia kapalit ng mataas na bilang ng kaswalti. At hindi naman sa maganda na ang nagiging resulta ng Russia sa aspetong iyon noon pa man. Kung babalikan natin ang 2025, iniulat ng United 24 Media na naubos ni Putin ang humigit kumulang 400,000 sundalo ng Russia kapalit ng 4,336 na kilometro kwadrado o 1,674 na milya kwadrado ng Ukraine. Katumbas lang ito ng 0.72% ng teritoryo ng bansa, kung saan kailangan pang maghanap ng Russia ng paraan para makuha ang natitirang 80% ng malayang lupa. Sa sobrang bagal, siglo pa bago mapabagsak ng Russia ang Ukraine. Wala na si Putin at mga susunod na lider bago pa matupad ang mga layunin ng tinatawag nilang espesyal na operasyong militar. Pero kahit ang isang siglong yun ng digmaan, ay nagsisimula ng magmukhang ambisyoso para sa panig ng Rusya dahil ang bilis ng kanilang pagsulong ay bumagal ng husto mula nung matapos ang 2025. Ayon sa Institute for the Study of War o ISW, sa pagitan ng Oktubre 2025
at Marso 26, nakuha ng Russia ang halos 1,700 at 30 na kilometro kwadrado o mga 700 at 45 na milya kwadrado ng Ukraine. Masama na nga na mas mababa ito kumpara sa parehong panahon ng 2024-2025 nang nakuha ng Russia ang 2,700 at 16.6 na kilometro kwadrado o 1,048 milya kwadrado. Ipinapakita na agad ang matinding pagbagal. Ngayon, may tinatayang bilang na ng mga kaswalti ng Russia para sa maliit na tagumpay na yon. Naibahagi na namin ang bilang na 89,000 at 100,000. May pag-uulit dito dahil pareho nilang kasama ang Enero 2026. Kung bawasan natin ang 30,000 na buwan ng kaswalti ng Russia noong 2026 mula sa 100 at 89,000 matatanggal ang dobling Enero, kaya makukuha natin ang 159,000 kaswalti. Pero may dagdag pa. Kasama sa mga bilang ng ISW, ang Oktubre 2025. Iniulat ng United 44 Media na kinumpirma ng Ukraine ang 25,000 napatay na sundalong Ruso noong Oktubre. Hindi kasama sa bilang na yan ang mga nasugatan o hindi pa nakukumpirmang napatay. Pero ito na ang pinakamagandang datos na meron tayo. At maaari nating idagdag ito sa 100 at 59,000 na kaswalti para maging 100 at 84,000 sa loob ng 6 na buwang saklaw ng ISW. Hatiin mo ang 100 at 84,000 kaswalti sa 745 milya kwadrado na nakuha at si Putin ay para nasampal ng realidad na di niya maintindihan. Nawawala ng Russia ng halos 200 at 47 sundalo kada milya kwadrado ng Ukraine na nasasakop nila. Ito ay unti-unting pagkaubos ng buong populasyon sa loob ng mga henerasyon para lang sa maliit na bahagi ng 1% ng teritoryo ng Ukraine. Nagiging mabigat na pasanin ito para sa militar ng Russia. At sa hindi malamang dahilan, mas marami pang balita tungkol sa mga nasawi sa panig ng Russia. Nakakatawa ang anumang pag-asang meron si Putin na babagal ang pagdami ng kaswalti kalaunan sa 2026. Sinimula na ng Russia ang kanilang opensiba ngayong tagsibol, kaya mas marami ang mga pag-atake ngayon kaysa sa alinmang ibang panahon ng taon. Dahil dumami ang pag-atake, dumami rin ang mga kaswalti. Nakita na natin yan noong Marso. Noong Marso 17 nabasag ng Russia ang record nito sa pinakamaraming kaswalti sa 2026 nang umabot sa 1,700 at 10 ang naalis sa labanan sa loob lamang ng 24 na oras. Dagdag pa rito ang pagkawala ng 200 at 30 sasakyan at tangkay ng gasolina, pati na rin ang 29 na sistemang artilyera. Ipinapakita ng bilang na iyon ang malaking pagtaas mula sa 700 hanggang 900 araw ang kaswalti ng Russia nung mas maaga sa taon. Mas maraming sundalo ang nawawala sa Russia kada 2 araw kaysa sa kabuwang bilang ng US soldiers na nawala sa Afghanistan War. May sarili ring digmaan sa Afghanistan ang Russia sa kasaysayan nito kung saan nawalan sila ng 15,000 sundalo sa loob ng isang dekada. Halos ganun din karami ang nababawas sa kanila bawat kalahating buwan sa Ukraine. Isa itong katawa-tawang bilang na nagpapakita kung paano si Putin, sa kabila ng pagmamahal niya sa lumang panahon ng Soviet, ay hindi man lang kaya maglungsad ng isang natatalong digmaan kasing husay ng mga naunang lider ng Soviet, lalo na ang isang digmaan na posibleng mapanalunan ng Russia. Kaya ang Russia ay may 89,000 sundalo na nawala, napatay, nabura sa mapa sa loob lang ng unang 3 buwan ng 2026. Ang mga teritoryong nakuha nila kapalit ng malaking pagkalugi ay napakaliit at halos di na sulit pag-usapan. Isama mo pa ang pagsisimula ng opensiba ngayong tagsibol at makakakuha ka ng isang napakapanganib na timpla na magubunga ng mas marami pang kaswalti at sasabog sa mukha ni Putin. Pero kanina nabanggit natin ang isa pang problema na nagsasama-sama sa mga isyong ito kaya lalong lumalala ang sitwasyon para sa Rusya. Ito ay isang isyu na magdadala ng sitwasyon mula sa pagiging kalamidad hanggang sa posibleng pagtatapos ng digmaan para kay Putin. Dahil babaguhin ito ang lahat tungkol sa hinaharap ng digmaan. Bago tayo magpatuloy sa mas malalim na pagtalakay sa isyong yon, isang mabilis na paalala na pinapanood mo ang The Military Show. Kung nakikinabang ka sa mga kaalaman na ibinibigay namin sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi ka makaligtan ng kahit isang video. Kaya ang mas malaking issue na nakatago sa likod ng casualty rate ng Russia, ano ito? Hindi lang pagkawala ng libu-libong sundalo ang pangunahing problema ng Russia. Napakabigat niyan para sa militar ng Russia. Pero ito rin ay isang bagay na matagal nang nangyayari sa loob ng maraming taon. Malaking problema ng Russia ngayon ang lawak ng kanilang mga pagkawala at hirap silang mag-recruit ng sundalo para mapunan ito. Unang beses mula nang sinimula ni Putin ang pananakop.
Iniulat ng United 24 Media na ang balanse ng pagpasok at pag-alis ng mga sundalo ng Russia ay negatibo sa loob ng 4 na magkakasunod na buwan mula Disyembre 2025 hanggang Marso 26. Ang ibig sabihin nito ay nakaranas ang Russia ng 4 na buwan kung saan mas marami silang nawawalang sundalo kaysa sa kanilang nare-recruit. Ayon sa parehong outlet, target ng Russia na mag-recruit ng 400,000 sundalo pagsapit ng katapusan ng 2026. Ngunit, nahihirapan silang gawin ito. Pagkatapos ng unang quarter ng 2026, dapat 25% ng progreso ng Russia sa target na yon. Hindi pa. Nakarecruit ang Russia ng 80,000 sundalo. 22% ng target, hindi na namin kailangang sabihin sa'yo na mas kaunti ang 80,000 recruits kaysa sa 89,000 casualties. May kaanting dagdag na matematika pa rito. Kung 400,000 ang target ng Russia, hindi sapat ang 89,000 casualties kada 3 buwan para magdulot ng pagkalagas na magpapanatili sa kakulangan ng tropa ang Russia. I-multiply ang 89,000 sa 4 at makakakuha ng 365,000. Malaki na ang bilang ng alagas, pero mababa pa rin ito para bigyan ng Russia ng higit 50,000 na sobra. Pero may problema dyan. Una, 22% lang ng target ang natamaan, imbes na 25%. Ipinapakita nitong hindi naabot ng Russia ang mga kwota nila sa pagre-recruit, kaya mukhang ambisyoso ang 400,000 pagsapit ng 2026. Babalikan natin yan mamaya. Ang pangalawang problema, tulad ng nabanggit, ay 89,000 kumpirmadong casualty, hindi 89,000 sa kabuuan. Ibig sabihin, malamang na mas mataas pa ng ilang libo o baka 10,000 ang bilang ng casualty ng Russia kaysa sa kaya nitong mapatunayan na biglang nangangahulugan na kahit ang target na 400,000 ay sapat na. Pangatlo, nagsisimula pa lang ang Ukraine. Itinakda ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang target na 50,000 casualty ng Russia kada buwan bago matapos ang 2026. Ambisyoso? Oo. Kulang ang 20,000 ang Ukraine para sa target base sa kumpirmadong casualty. Pero habang lumalakas ang opensiba ng Russia ngayong tagsibol, siguradong dadami pa ang casualty. Ito na ang pinakamainam na maaring asahan ng Russia sa 2026. Hindi pa rin ito kayang sabayan ng Russia sa pagre-recruit. Lalong kitang-kita na hindi na kasing epektibo ang paraan ng Russia sa pagre-recruit ng voluntaryong sundalo ngayon. Simple lang. Mag-alok ng mas malaking pera sa mga recruit kaysa sa dati nilang nakita para mahikayat silang dumaban at mamatay sa Ukraine. Pero habang hindi naabot ng Russia ang mga target nito dahil pumapalya ng paraang yon, lumilipat na sila sa mas desperadong mga paraan. Itinampok ng Business Insider ang paraang ito sa isang artikulo noong Abril 1 na parang masamang biro ng April Fools para sa mga Rusong nakalusot sa mga restriksyon ni Putin sa internet. Sinabihan ng gobernador sa rehiyon ng Ryazan sa Russia ang mga negosyo na tumulong sa pagre-recruit dahil bumababa ang bilang. Ngayon, ang mga kumpanya sa rehiyong yon na may 100 at 50 hanggang 500 manggagawa ay may hanggang Setyembre para isumite ang mga pangalan ng empleyadong gusto nilang ipadala sa mga frontline sa Ukraine. Ang mga kumpanya na may pagitan ng 100 at 50 at 300 empleyado ay kailangan magsumite ng 2 kandidato, habang ang mga may pagitan ng 300 at 500 ay kailangan magsumite ng 5 pangalan. Ang negosyo na hindi susunod sa mga patakarang ito ay pagmumultahin ng 1,000,000 ruble o mahigit $12,000. Tinututukan ng Rusya ang mga batang estudyante bilang potensyal na recruit sa militar. Ayon sa The Times, noong Abril 1, inutusan ni Valery Falkov, Ministro ng Edukasyon at Agham ng Rusya, ang mga unibersidad na hikayatin ang 2% ng kanilang estudyante na sumali sa militar. Kung magtagumpay ang mga utos, madaragdagan ng 44,000 sundalo o 76,000 kung isasama ng Rusya ang mga kolehiyo at unibersidad. Ito ay palihim at desperadong conscription. At hindi rin ito matalino, hindi ba, Putin? Ang Rusya ay humaharap na yon sa matinding krisis sa paggawa dahil sa mga hinihingi ng Kremlin simula nang salakayin ni Putin ang Ukraine. Noong Marso 30, iniulat ng United 24 Media na mahigit 20 pabrika sa Leningrad, Rusya, ay lumilipat na sa 3 araw na trabaho kada linggo. At hindi ito aksidente. Nauubos ng trabaho at hindi na kayang panatilihin ng mga kumpanyang iyon ang dami ng empleyado na dati nilang kayang suportahan. Nagbuo si Putin ng malupit na siklo sa Rusya, kung saan tinukuha ng makinarya ng digmaan ng mga manggagawa, sinisira ang ibang industriya, at inilalagay ang karamihan ng populasyon sa posisyong wala nang maitutulong sa ekonomiya, kundi sumunod sa digmaan niya. At ngayon, sinusubukan ng Rusya na hilahin ang mga natatrabaho mula sa kanilang trabaho kahit wala namang ipapalit sa kanila. Kasabay ng pagsasakripisyo sa mga estudyanteng dapat sana ay naghahanda para maging pundasyon ng ekonomiya ng Rusya pagkatapos ng digmaan.
Sinisira ni Putin ang kinabukasan ng Rusya kapalit ng pansamantalang solusyon sa lumalalang problema sa lakas tao. Ang susunod niyang gagawin ay siguradong ikagugulat ng buong Rusya. Hindi pa kontento sa mga manggagawa at estudyante, papalapit na si Putin sa mas mataas na antas ng conscription na magdudulot naman ng mobilisasyon sa loob ng Rusya. Noong 2025, naghanda ang Kremlin ng pirmahan ni Putin ang bagong batas na ginawang buong taon ang conscription system ng Rusya mula sa dating 2 beses kada taon na draft. Ibig sabihin, pwedeng ipatawag ng Rusya kahit sinong may edad 18 hanggang 30 para sa isang taong serbisyo militar anumang oras. Sabi ng Rusya, hindi dadagdagan ng mga conscript, pero hindi dapat seryosuhin ang ganitong pahayag. At kahit sinasabi ng Rusya na hindi pinapadala ang mga conscript sa Ukraine, sila pa rin ay nagiging reserba kung hindi agad ipadala sa front lines. Ito ang ikalawang bahagi ng plano ng Kremlin para solusyonan ang kakulangan sa tauhan. Ayon sa United 24 Media, noong Marso 30, dahil sa hindi magandang resulta ng pinakabagong recruitment campaign ng Ministry of Defense, iniisip ni Putin na gawing sa pilitang mobilisasyon ang dating voluntaryong pagre-recruit. Limitado at paunti-unting pagtawag ng mga reserba umano ang inihahanda. Isang hakbang na matagal iniiwasan ni Putin mula nang hindi naging popular sa Russia ang bahagyang mobilisasyon noong Setyembre 2022. Nailatag na ang mga paghahanda. Naghanda si Putin na gawin ng isang bagay na sobrang hangal na parabang inaamin niyang ang tinatawag niyang espesyal na operasyong militar sa loob ng maraming taon ay isa talagang digmaan na hindi naman napapanalunan ng Russia. Ayaw niya itong gawin hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga Ruso, kundi dahil alam ni Putin na ang gulong dulot ng mobilisasyon ay maaring banta sa kapangyarihang pinrotektahan niya sa loob ng mahigit 25 taon. Kung nais pa rin ni Putin ang pananakop habang mabilis nang napapatumba ng Ukraine ang mga sundalong Ruso, wala na siyang ibang pagpipilian. Naubos na niyang supply ng mga kriminal ng Russia na pwede niyang ipadala sa harap. Masyadong mababa ang porsyento ng mga voluntaryo at paubos ng pera ng Russia na ginamit pang hikayat sa kanila noon. Ang mga rehiyon na pinipilit magpondo para sa paraang yon, kabilang nga ang nabanggit na Ryazan, ay nagsisimula ng maubusan ng pera. Naubos na rin ang mga dating insentibong pinansyal na umabot ng $40,000 na sign-up bonus sa ilang bahagi ng Russia. Ang mga bonus ay binabawasan na ngayon sa maraming rehiyon, ayon sa ulat ng Kyiv Post. At ito ay dahil ang mga rehiyong iyon, nakakagulat man, ay kailangan din ng pera para gastusin sa ibang bagay, bukod sa pagpapadala ng mas maraming pambala kay Putin. Kaya nakikita nating nagsasama-sama ang mga isyong ito. Mas epektibo ngayon ang Ukraine sa pagsira sa militar ng Russia kaysa dati. 3 beses na ang laki ng mga kill zone na punan ng drone na naging problema sa Russia dahil sa pagdating ng mid-range strike drone. Pagsapit ng katapusan ng 2025, Ukraine ay gumagawa ng 4 na milyong drone kada taon para sa mga kill zone, kaya hindi ito maubusan agad. Sa Russia, sinisira ng long-range attack ng Ukraine ang oil refinery, export terminal, at military node na lalong nagpapabigat sa daloy ng salapi ng Russia. Bukod sa paghina ng militar ng Russia sa Ukraine, may pinsala sa likuran at kamatayan sa harapan. Habang lumalakas ang opensiba ng Russia ngayong tagsibol, mas lalala ito para sa Russia. Makikita natin ito sa pagdami ng pag-atake ng Russia mula Marso. Sa 4 na araw, bago Marso 23, sinubukan ng Russia ang mahigit 600 pag-atake laban sa Ukraine, na nagresulta sa pagkawala ng 6,700 sundalo ayon sa Kyiv Independent. Mahigit 1,500 at 22 sundalong Ruso ang nagiging kaswalti kada araw, senyales ito ng mga darating pang pangyayari. I-multiply mo sa 30 araw, aabot sa halos 46,000 ang buwan ng pagkawala ng tauhan ng Rusya. Ilang libo na lang ang kulang dyan para maabot ang antas ng pagkubos ng puwersa na sinasabi ng Ukraine na sapat na para pilitin si Putin na tapusin ang kanyang digmaan. Ang leader ng Russia ay malapit nang umabot sa 50,000 kaswalti buwan-buwan habang magulo pa rin ang pagre-recruit ng sundalo sa Russia. Hindi ito kayang panatilihin. Ang 89,000 kaswalti sa 3 buwan ay dapat magpakita kay Putin ng katotohanan yon. Pero tulad ng dati, bulag si Putin sa pananakop kaya di niya makita ang buong sitwasyon. Pinangungunahan ni Putin ang kanyang militar patungo sa kapahamakan at masayang-masaya ang Ukraine na hawakan ng kanyang kamay para gabayan siya sa landas na tinatahak niya. Huwag mong isipin na hindi tuloy-tuloy ang pag-iisip ng Ukraine ng mas mabuting paraan para baliktarin ang takbo ng digmaan laban sa Russia. Pati estratehiya ng Russia sa long-range drone na isa sa ilang bagay na pumapabor pa sa Kremlin, nasusumpo na rin. Paano?
Isang sandatang parang sa Star Wars ang sagot ng Ukraine. At maaari mong malaman ang lahat tungkol dito sa pamamagitan ng panonood ng aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mag-subscribe ka sa The Military Show para makapanood pa ng mas maraming pagsusuri tungkol sa mga numero sa likod ng pananakop ni Putin. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.